everyone, in this video, I will tell you the process on how to obtain a Russian private visa. Ang private visa guys is required if you want to stay for up to 90 days in Russian Federation to visit family or friends. But there is another private visa for family of Russian citizens. So this visa for family of Russian citizens guys, you can stay for up to 1 year. Yes. And you can get this 1 year visa guys if you are a close relative of a Russian citizen. For example, if you are a spouse, if you're parents of Russian citizen, if you are a children of a Russian citizen, grandparents, grandchildren, ganun. Anyway, if you wish to visit Russia but hindi pa kayo kasal ng partner nyo, so you can still get a private visa, but you can only stay for up to 90 days. Or if you wish to visit Russia, meron kayong friends sa Russia, you can get this 90 days private visa. So first and foremost guys, dapat mag-email muna kayo sa consular office sa embassy ng Russian Federation sa Manila. So mag-email kayo guys here sa kanila kung ano yung requirements na kailangan nyo. So for example, nag-email ako sa kanila, nagtanong ako kung ano ang requirements to get a private visa for family of a Russian citizen. And ito yung requirements nila. Konti lang yung requirements, no? Very easy lang. So first is application form which you can fill up in this website. And the next is photo, picture, ID picture guys. And the next is passport, of course, very needed. And then NBI clearance, police clearance, which should be valid for 1 month. Dapat very new yung NBI and police clearance, no? And then HIV certificate, which is pag private visa na good for 3 months is hindi siya requirement. But if you wish to stay in Russia na more than 90 days, then you have to kailangan nyo magpasa ng HIV certificate. And then insurance, and then marriage certificate. And then invitation guys from your partner, from your Russian relative. So etong invitation guys is ginagawa lang namin sa notary sa Russia. So before ako umuwi ng Pilipinas, pumunta kami sa notary and then ginawa nila kami ng invitation. So no need to go to offices to get an invitation. You can do it in the notary. Pero this is for family of Russian citizens guys. Pag private visa ang i-apply mo na yung good for 3 months, I mean if you don't have a Russian relative, then you have to request an invitation from immigration office sa Russia. So pag wala kayong relative or close relative na Russian citizens guys, for example, you are invited by your boyfriend, by your friend na nasa Russia, then they have to request an invitation, no? Issued siya by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. So another requirement guys is copy ng passport ng nag-invite sa'yo. So, for example, ang asawa mo or partner mo, boyfriend mo, friend mo na Russian citizen is kailangan nila yung
kailangan ng copy ng passport nila, pero yung isang passport nila, kasi sa Russia guys, dalawa yung passport nila, international at saka domestic. So ang kailangan mo na copy is yung domestic, which is meron yun siyang part na merong mga information, yun kailangan mo na copy. So yun, sa notary guys is alam na nila kung ano yung mga kailangan, no. Sila na nag-asikaso nun, sila nag-print out nun, tapos tinatakan nila ng notarize. So sa marriage certificate guys, since kasal kami sa Russia guys, so no need na apostille ang marriage certificate. But if you are married sa other than Russia guys, so sa ibang bansa, sa Pilipinas, so kailangan ng apostille bago nyo ipasa, no, ang marriage cert nyo. So sa other requirement like NBI clearance and police clearance, since meron akong NBI clearance dati guys, so di ba sa NBI is nakalagay na yung, sa system nila yung unang NBI info mo. So doon hindi ko ma-change ang status ko guys. So what I did is pinasa ko pa rin yung status ko na single guys. Okay lang naman. So walang problema kasi hindi nag-change ang apelyido ko guys. So the same lang. So siguro if nag-change ang apelyido nyo, kailangan yung ulitin yung sa NBI na part, no. Kailangan nyo mag-provide ng marriage certificate if magpa-change kayo ng anything sa NBI. Sa insurance guys, ewan ko, no, kung required bang insurance if 90 days lang yung visa. Hindi ko alam guys, but since doon sa visa ko, required ako na magkaroon ng insurance. So ang ginawa ng asawa ko is sa Tinkoff guys, yung Tinkoff na bank sa Russia. So meron silang insurance na part doon, no. So yun, kuha na insurance yung asawa ko doon sa Tinkoff. I think mura lang yun guys. And yun, tinanggap naman siya. So okay lang yun. Now sa HIV certificate, this is only for those who are staying for more than 90 days sa Russia, no. So required na magkuha ng HIV certificate. So nagkuha ko ng HIV guys certificate sa Makati Med, which is malapit kasi siya guys sa sa embassy. So yun, doon ako kumuha. And then medyo pricey pala yun siya guys, no. And I'll show you kung magkano here. So dito sa HIV na test guys, no, nung pumunta ako sa Makati Med, is naguluhan talaga ako guys kung saan ako pupunta kasi doon ka pala pupunta sa yung merong specific na laboratory doon na hindi ka pupunta sa mga private na doctors, no. Kasi yun yung nangyari sa akin, pinasapasa nila ako hanggang sa doon ka pala pupunta sa may something, nakalimutan ko ng tawag doon sa part na yun na laboratory guys. Second floor man yun as far as I remember. So yun, kasi galing akong Russia guys, no, diretso ako sa Manila. So hindi na ako umuwi sa amin, taga Davao ako guys. So mahirap uwi pa ako, tapos so dapat diretso na, no. So since madali lang naman kumpletuhin ang requirements, so kaya ayun. So as much as possible, nung pagdating ko pa lang galing Russia, the same day, yes, hapon na yun, no, nung dumating ako sa hotel. So pumunta ako sa Makati Med, no, nagtanong-tanong ako doon kasi gusto ko na maasikaso ko kaagad, hindi na ako matagalan ba magstay sa Manila. So yun na, yung nahanap ko na kung saan yung HIV nga na laboratory test
kung saan magpapa-test guys, no? So, sarado na sila guys. So, the other day, bumalik ako, morning. So, yun, pinakita nila na ganito. Kailangan magpasa ng guys, ng picture. 1 by 1 man yata yun. Kailangan siya doon sa pag magpa-HIV test ka, kailangan na picture. So, yun. Ang pinili ko guys is yung 2,400 3 working days. Regular lang guys kasi wala pa ako nung NBI, wala pa akong police clearance. So, yun lang yung kinuha ko, yung regular. Kasi, para meron pa akong 3 days pa naman lalabas yung result. So, I still have days para makompleto yung mga requirements para kunin yung NBI tsaka police clearance. So, yun. Ano lang yun siya guys. Kailangan, since sa girls, kailangan ng ihi, no? Test nila yon kung buntis ka. So, ganun. And then, sa dugo lang. Kinuwanan lang nila ako ng dugo. Ganun. Mabilis lang siya, guys. And then, yun. Nung lumabas na yung result, babasahin yun siya ng doctor, guys. Harap-harapan kayong dalawa. Kayong dalawa lang. Hindi siya. I mean, private yun siya, no? So, ganun lang guys. If magpapa-appointment ka na guys, kung kailan mo gustong ipasa lahat ng requirements mo, kung kumpleto ka na, kailangan mag-email ka pa rin sa kanila, no? Ganitong day, gusto ko na magpasa ng requirements, gano'n. So, hindi ka magpunta doon sa embassy guys kasi tinry ko, no? Tinry ko mag-walk-in, hindi man ako pinapasok, bawal man, kailangan man meron kang appointment. So, tinry ko lang magpunta doon, akala ko makapasok ako, gusto kasing magtanong, no? Meron akong questions ba? So, yun, sabi ng guard is, hindi daw pwede, no? Kailangan mag-appointment ka muna. Pag kumpleto na yung documents mo, requirements mo, so yun, appointment, ibigyan ka nilang appointment, punta ka ng ganitong oras. Tapos, yun, nagstay ako sa Pasay guys, no, merong hotel doon na abot kaya, char. Na, kasi kung sa Makati ako magstay guys, medyo pricey siya, no, so doon lang ako sa Pasay. And then, meron namang jeep na pumupunta doon papuntang Makati, tapos bababa lang ako before siya magliko. Washington yun siya na jeep. Washington na ruta. Hindi ko alam. Hindi ako familiar sa Manila guys kasi first time ko yun na magstay sa Manila ng medyo matagal, no. First time ko nag-commute, ganun. Gusto ko talaga mag-jeep, no. Kasi natakot ako mag-taxi guys. So, yun. Sa Pasay, no, tapos bababa ako sa may Washington, basta Washington, yun siya na jeep guys. Tapos bago siya lumiko, bababa ako, tapos lalakarin ko na lang siya papunta sa embassy. Malapit lang siya guys, na-memorize ko na kung paano magpunta-punta doon. So, yun. Para hindi magsigig taxi guys ba. So, yun. Natutunan ko talaga mag-commute doon sa Manila. Dahil doon sa pag-asikaso ko sa visa. So, yun guys, if meron ka ng kompleto na yung documents mo, lahat ng requirements mo, so, mag-email ka sa kanila kung kailan mo gusto pumunta. So, for example, nag-email ako ganito, gusto ko January 16, and then nag-reply sila January 16 ng appointment mo at 9:35 a.m. So, before 9:35, dapat 9 a.m. nandun ka na, no? Marami akong makakasabay doon, guys. So, mostly is mga mag-work, no? Mag-work sila sa Russia. So, yun. Mabilis lang, guys, no? Pag papasukin kayo ng guard, pag time na ng appointment nyo. So, ano yun siya? Sunod-sunod kayo, guys. Then, pag ipapasa nyo lang yung papel doon sa kanila, tapos i-check yun siya. Check nila, guys, kung kompleto. And then, after, if okay lahat, if good, kompleto, and then, bibigyan ka ng, tawag nito, yung parang receipt, na ganito, punta ka sa land bank
sa land bank guys. Punta ka sa land bank, bayaran mo ito, ganito, i-deposit mo sa embassy, sa bank account nila, yung pera, so, yung pambayad mo. So, hindi ka magbabayad doon sa kanila. You have to go to sa land bank. Ikaw mismo magde-deposit nung bayad mo sa bank account nila. So, dala mo na yung receipt kung saan nakasulat yung land bank account number nila. So, punta ka. So, nagpunta ako doon. Alam ko naman kung saan, Google Map ko lang ba, saan yung pinakamalapit. So, naglakad lang ako papunta doon. And then, yun, madali lang naman guys. Magkano yung binayaran ko sa private visa na good for 1 year. Multiple entry itong visa ko guys. 13,440. Yun siya guys. This was January 2024. So yun. Regular siya na private visa, multiple entry, good for 1 year. 13,000. Hindi ko alam guys kung magkano yung private visa na good for 90 days. So, much more cheaper siya, guys, compare sa ganitong visa ko. But, so, meron ka ding choice, guys, kung gusto mong i-expedite siya. So, mas mabilis mo siyang makukuha. I think, pagka kinabukasan or the next day, makukuha mo siya agad. Kung nagmamadali ka, kung meron kang flight agad. So, yun, pwede mo siyang i-avail. But, mahal siya guys. So, yun, yung visa ko is, mag-iiba rin pala yung price guys if single entry, double entry, multiple entry. Mag-iiba yung price, So, yun. Yung akin guys is, since regular lang siya and then private visa siya na good for 1 year, so, ang gaano siya katagal na di-process nila guys, 2 weeks siya guys. So, yun. Babalikan mo siya after 2 weeks. Babalikan mo yung passport mo after 2 weeks. Meron ka ng visa doon. So, yun. Since 2 weeks pa siya guys, bago nila ibigay yung visa. So, umuwi muna ako sa amin guys. And then, yun. Binalikan ko. After 2 weeks, kinuha ko. And then, uwi naman ako sa amin. Ganun lang yun guys. Madali lang ang process, As long as complete yung documents mo. So, very easy and very simple. So, yun guys, kung kailan mo gustong pumunta sa Russia, dapat yung date of entry mo is sure ka na nun. Kung kailan mo talaga gusto. Kasi sa akin guys, nagkamali. Hindi man nagkamali, but hindi namin na-anticipate na mag-i-stay pa pala ako sa Pilipinas, for 2 months pa yun. So, sayang yung 2 months na yun, na hindi ko nagamit sa Russia. So, kasi, pag-process ako ng driver's license ko. So, before na mag-migrate kayo sa ibang bansa, guys, magkuha kayo ng driver's license sa Pilipinas, guys, kasi mas easier and much more cheaper kung sa Pilipinas nyo kukunin. And, meron kasing mga rules, sa ibang bansa na pag nakakuha ka na ng residence permit, hindi ka na makakakuha ng driver's license sa kung asan ka na bansa galing. So, dapat meron ka ng driver's license galing sa bansa mo before ka magkuha ng residence permit sa kung saang bansa ka mag-migrate. Ganon. So, yun na yun guys. Meron akong video, yung first video na in-upload ko. Yun yung first time na ginamit ko yung visa ko papuntang Russia. And ang flight guys is, hindi ako makapaniwala na meron palang direct flight guys, from Manila to Russia. Pero yun guys, sa Irkutsk, sa Siberia yun guys. So, yun, tinry ko lang. Pero yung flight na yun guys, I think it's seasonal lang yun siya guys, Kasi, pa lang yun sila, yung parang tinetest pa lang nila kung meron ba talagang mga pasahero na pasahero na mag-a-avail yung ruta na yun.
So, I hope no, in the future, Aeroflot, maglagay rin sila ng ruta from Moscow to Manila. Or maybe from Peter to Manila. So, yun na yun guys. If you have questions, clarifications, i-comment nyo lang guys and I will answer it. Thank you for watching everyone. Bye!